Hello guys, ito ako ngayon. Nasa airport natutulog. First time ko nagpal, kaya hindi na talaga ako uulit sasakay ng Philippine Airlines. Grabe. Grabe sila, talagang business is business. Naiwanan ako ng aking flight from Vancouver to Winnipeg. Ayan, wala man lang silang pakialam sa amin. Ayan, may dito. Buti nakahanap ako ng magandang spot. Ayan, dito ko natutulog. Dito sa may kuhanan ng mga bagahe. Ayun, sa conveyor. Ayan, buti hindi ako sinisita dito. Kasi doon ako sa taas, ang daming tao. Kung saan-saan lang sila nakahiga din. Tapos, hindi ako makakatulog doon. Sobrang daming tao. Dito sobrang tahimik. Mabuti. May nagsabi sa akin na Indian na pwede daw ako magstay dito. Wala ang problema. Pero siguro bukas na umaga maraming tao. Kaya aalis ako dito kasi baka bawal na. Ayun, grabe. Galing ako ng General Santos City. Then Manila. As in wala akong pahinga. Tapos nirebook ako na Philippine Airline going to Toronto, tapos Toronto to Winnipeg. Oh my God, na-check-in ko ng luggage ko. Nakapag inspection, yung check inspection para pupunta na ako doon sa anong tawag nito, doon sa yung nag-check-in na ako. Ang dami kong dinaanan para lang mag-check-in na ako papuntang Toronto. Tapos nalaman ko, canceled na naman ang flight ko. Oh my God, alam nyo guys, umiyak talaga ako sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko sa Philippine Airline. Kaya, pag kayo sasakay ng PAL, pag-isipan nyo ng mabuti, grabe, ito yung pinaka-worst sa buhay ko sa nangyari sa buhay ko. Napakahirap. And then, nag-ano na naman ako kasi nag-email sa akin, canceled flight. Ano na naman, may bagong flight na naman ako, Vancouver, tas Calgary to Winnipeg. Oh my God, grabe, ang hirap ko. Ayun kung saan ako pumunta. Pumunta ako information, nagtanong ako kung saan ako grabe, tapos nagreklamo ako sa PAL. Siyempre, kahit lang yung hotel, dapat iano niya kami ng hotel or sa pagkain man lang, yung may makukuhang yung compensation. Wala daw kasi hindi naman daw nila fault. Hindi daw sila na delayed. Sabi ko, delayed kayo ng 1 hour sa Manila. Tapos yung conveyor ninyo dito sa Vancouver na stuck. Kaya ang tagal ng bagahe, kaya naiwanan ako ng flight ko Vancouver to Winnipeg. Kaya grabe sila. Wala talaga, business is business. Tinawagan ng asawa ko. Yung hotline, pinapasa-pasa daw siya. Kaya hindi ko alam kung paano mag-complain. Kaya dito na lang ako sa YouTube nag-vlog. Basta kayo kung flight kayo kukuha kayo ng airlines sa PAL, kung mag-PAL kayo, kasi marami talagang nagrereklamo sa PAL, yung mga luggage nyo na maiwanan. Yung friend namin, ang problema naman sa kanya, yung luggage niya naiwanan daw, nawala. Naiwanan yata dito sa, ewan ko kung saan naiwan, ilang araw pa bago naihatid sa Winnipeg. Sinabi ko na sa asawa ko na ayoko ng PAL kasi marami akong naririnig sa PAL. Kaso ang PAL kasi guys, direct flight siya, Manila to Vancouver na siya. So diretso. Pagka ibang airlines kasi, katulad ng Air Canada, kasi lagi akong Air Canada, hindi ako nagkakaroon ng problema sa Air Canada. Kasi yung Air Canada, Manila, pupunta pa po kasi siya ng Hong Kong or Korea or Japan. And then, kunwari Japan to Vancouver, tapos Vancouver to Winnipeg. So, sobrang daming eroplano ang sasakyan. Kaya gusto ng asawa ko, kasi galing nga ako ng Pilipinas. Sobrang ako pagod. Kasi, yun, namatay nga yung father ko. So,
sobrang wala akong tulog. Gusto niya mag-flight back to Canada ako, direct flight. Hindi na, ayaw na niyang dadaan ako ng kung saan saang lugar. Kaso lang, sobra pa naman ito sa connecting. Kasi ilang oras ako dito maghintay, 24 hours ako dito maghintay sa flight ko. Ayoko namang lumabas ng airport kasi hindi ko naman kabisado yung Vancouver. Nahihiya naman ako sa mga friends kong magpakuha dito dahil syempre may mga kanya-kanyang trabaho naman. Kaya dito na lang ako sa airport. Ito, nakahanap ako ng tawag nito. Yung yung pwede kong pagstayhan. Tapos nag-inquire ako ng hotel dito lang sa airport. Diyos ko po, napakamahal naman. 300 something ang per night. Oh my God, plus food. Ay wala na. Sabi ko dito na lang ako matulog sa airport. Kaya kayong mga nagbabiyahe, mag-iingat po kayo sa PAL, sa Philippine Airlines. Kasi sa sobrang daming nagrereklamo, talagang sa kanila, business is business. Wala silang pakialam kung anong mangyari sa inyo. Yun lang guys. Maraming salamat.